Okay, good morning guys at happy Saturday morning sa inyong lahat. Ngayon po, bali ka-9th month ni RFI natin. Bali ako po yung isa sa first batch, kaya 9th month. Pasensya na po, medyo namamaos. Excuse po. Bali ito, papakita ko lang po yung mabas na minor issues dito kay RFI. Ito, try ko pong gawin. Ito po, bali ito siya, yung kanyang harap na tapalodo. Meron po ako nakitang biyak magkabila dun sa kanyang side, kaya itatry ko po na gawin. Ito, sadali lang po. Madali lang po siyang kalasin kasi apat lang ang kanyang parang Allen bolt dito sa magkapit, dalawa magkabila. Ayun, ito mga ka-RFI. Nilagyan ko siya kahapon ng mighty band o yung yung crown crown band. Kaya parang kailangan siguro talaga yung mamahalin na pandikit. Kasi ito po siya. Bali, biyak po siya dito sa tagiliran. Nilagyan ko na po ito kahapon, kaya lang medyo ang mahirap ang paglalagay kasi nga nakakabit pa siya. Ayan, baka medyo maayos ang pagkakabit natin, pagdidikit nung tinanggal ko. Kaya ito, try natin nilagyan ng kalas na siya. Paki-check nyo rin po yung sa inyong mga tapalodo. Baka may ganito rin pong issues sa harapan. Baka mayroon na rin biyak. Agapan nyo na po. Kasi pag ito ay napabayaan, sigurado hahaba ito. Mahahati sa gitna itong tapalodo natin. Mahirap pag nasa biyahe tayo habang natakbo. Pag nahulog, delikado, masasagasaan pa natin. Baka mukhang mahal ang gantong tapalodo eh. Ewan ko lang kung may kapareho dun sa mga mabibilhan. Kabila yung biyak niya, kaya nagwo-worry na rin ako kasi baka ito'y tumuloy-tuloy. Ang ganda ng pagkakahati nito, gitnang-gitna. Kaya aagapan na natin. Tignan natin kung ano magandang pandikit. Ito, may nabili ako kahapon na super glue. Siguro pansamantala ito muna at mahirap bumiyahe ngayon magbumilit. Medyo pangit ang panahon, masungit ang panahon ngayon. Kaya tsatsagain ko muna itong sana medyo maging okay. Pero pag okay, pansamantagal na siya, hindi lang pansamantagal. Mga ka-RFI, ito malaking bagay itong dinugsong natin na mudguard niya. Ito talagang hindi na madumi o hindi na mabutik yung kanyang harapan pag meron ito. Talagang sinasangga niya yung talsik ng putik. Okay lang to, siguro ang bili ko lang dito ay parang 100 pesos, kaya suggest ko lang sa inyo, pwede nyo lagyan yung inyong mga tapalodo sa harap. Idugsungan nyo po nito, napakalaking bagay po nito. Dati po kasi ito, ang putik niya. Pero ngayon may konti kasi umulan nga kahapon. Kaya siyempre meron din naman. Pero halos 80% ang nawala na tasik ng putik. Kaya ito pansinin nyo. Dati yung kabuuan na yan, punong-puno yan ng putik. Nung wala pang kadugsong na mudguard. Ito ngayon okay na. Konti na lang. Papatakan ko na. Ito naman kabila. Yung kasing unang pagkakadikit ko, nilagyan ko siya habang nakalagay pa nga kay RFI. Kaya siguro hindi siya masyadong kumapit kasi nga ginamit ko agad. Wala siyang chance na matuyo. Kaya siguro kumalas. Pero ngayon ito, tinanggal na natin. At magkakaroon siya ng pagkakataon matuyo. Kaya lang, masungit ang panahon, malakas ang ulan. Siguro ilalagay ko na lang doon sa may condenser ng aircon.
O evaporator ba? Evaporator ng aircon para masingawan siya ng init, mabilis matuyo. Kasi yan, magkabila. Pero sana kumapit na kasi mahal itong gandang Tapalodo, alam ko eh. Lalo na kung okay lang kung meron ka pareho sa mga shop. Eh paano kung wala? Eh di o-order tayo tapos mag-iintay ka ng matagal. Tapos sigurado mahal yung gantong Tapalodo kasi ito tingin ko manggagaling pa to sa abroad. Wala naman local made dito eh. Yun lang ang pangit sa mga bang super glue. Yan, mapapatakan ka sa kamay. Ito madikit. Kaya natanggal naman. Yun lang ito. Namantsahan. Madali na itong linisin siguro. So, patutuyuin na natin si Tapalodo. Nakamura nga tayo sa glue, sa super glue. Magastusan naman tayo sa kuryente. Ito ating dryer. Ito ating aircon. Tapos isilid natin siya para matuyo. Kailangan natin dito. Yan. Matutuyo na yan dyan sigurado. Tingnan natin siguro siya mga 10 minutes nating lulutuin. Para palang dolphin itong si Tapalodo. Parang isda ang itsura. Alam, may ibang nung ako naiisip sa itsura nito eh. Wag na. At baka ma-censored tayo. Okay, siguro habang nag-iintay tayo ng oras, eh, mai-review na rin itong si RFI natin ulit kasi ika-9th month niya ngayon. Malaman natin kung anong mga naging issues pa niya. Pero yun nga, bukod dun sa Tapalodo, yung minor issues niya, yung ginagawa natin. Ito, meron lang akong ibang katanungan. Paki-comment down below lang po kung ano po bang kasagutan sa mga katanungan para na rin po sa iba na ma-inform kung natural lang po ba yung mga issues na na-encounter natin. Ito po kasing si RFI ko, matagal ko nang naobserbahan na kapag ini-start ko siya at medyo magpapainit tayo, parang kusa siyang nagre-revolusyon. Ewan ko lang kung ganoon din po na experience niyo, pero ito, tignan niyo po mag-ano tayo. Magre-revolution tayo. Ito, pakinggan niyo pong mabuti Ayun, kusa po siyang parang kusa siyang pumipihit. Sa akin naman, wala namang masyadong problema. Kaya lang, ngayon ko kung natural yun, wala bang masamang epekto yun, eh, paki-comment down below lang po. Kasi nga po, yun nga, kusa siyang nagre-revolution. Pero siguro mga ano lang, siguro wala pang 5 seconds, mga 3 seconds lang siguro, ano na siya, back to normal na siya. Kaya hindi ko na masyadong pinapansin. Ayun naman, bukod doon, wala na, mga minor issues lang naman yun para sa akin kasi okay pa rin naman ang kanyang takbo, wala namang epekto. Kaya ito, papasalamat ako sa ika-9th month niya. Wala pa rin tayong mga major issues. Ayan po yung nabili nating helmet. Paki-watch nyo lang po yung aking ginawang review at unboxing dyan sa helmet na yan. Baka magustuhan nyo rin po. Ayan, tingnan nyo lang po yung aking mga ginawang pagkilatis sa helmet na to. Ayan, katerno siya ni Bayo Blue eh. By the way mga ka-RFI, tanong lang, ano po kayang symbol ito? Ano po bang pinaka ano nito, ang tawag dito? Yung kanyang sinisimbolize. Alam ko may function ito eh, meron tong gamit eh. Baka alam nyo po, paki-comment down below lang po kung ano po ba tong sign na motorsiklo. Iisip ko baka siguro sa gulong. Pero hindi, mas maganda na yung sigurado tayo. Ito, huwag nyo kakalimutan magbaon ng face shield. Kasi alam ko mahirap magmotor ng naka-face shield. Ito, pwede nyo siguro gawing lalagyan to kung nakapagpalit na kayo ng windshield. Ito, pwede nyo gawing lalagyan ng
face shield dito para hindi nyo malilimutan. Kasi kadalasan nangyayari sa ating mga rider, nasa bag o nasa U-box ang ating mga face shield. Ito sigurado pag nandito sa harapan, hindi natin malilimutan to pag tayo may pupuntahan na mga establishment. At talaga required na required yan. Kalawang niya dito sa tambucho ay hindi ko na pinansin. May nilalagay naman akong anti-rust dito kaya medyo faded na siya. Nakakatulong yung anti-rust na ginagamit natin. Ayun nga, hindi ko na siya pinansin kasi lahat naman talaga ganito. Lahat ng klase ng motor. Alam ko, kinakalawang ang tubo ng tambucho. Ito, tignan natin itong sa Honda Click ko ha. Oh, ganun din siya eh. Talagang natural na sa tambucho yan. Kinakalawang. Kaya hindi siya issue na sinasabi na kalawangin daw si RFI. Ay lahat po ganun. Kaya hindi natin dapat na pansinin. Isa pang nagustuhan ko dito kay RFI yan, yung tunog niya. Dito, siyempre, sa pagkulong, medyo maingay o malakas ang kanyang tambucho. Pero pag natakbo ka na sa kalsada, parang wala siyang ingay. Hindi mo na marinig. Napakatahimik niya. Kaya yung takbo niya, dun mo yung mapipil yung kanyang pagka-smooth eh. Dahil sa, yun nga, wala siyang masyadong vibration. At ang takbo niya ay talagang smooth na smooth. Naman pong sa battery indicator niya, bali ito nga po nagpalit na tayo ng Motolite dahil nga po yung stock nating battery nakakitaan nga po natin ng parang lumobo, kaya ito pinalitan natin. Ito naman, ini-expect ko full bar siya pero parang kulang siya ng 2 bar, pero minsan napapansin ko nga po pag natakbo na medyo umaangat siya ng isa lang ang talagang kulang niya. Pero hindi na siya bumababa po. Okay na yan. Bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bar siya. Kasi anong kompleto nito eh, alam ko, 8 bar eh. O 9 bar. O 8 lang. 8 lang pala. Di dalawa kinukulang na bar niya. Pero okay lang yun. At importante, wag bumaba. Ito po, inoobserbahan ko si top box saka si bracket. Kasi iniisip ko baka maging maalog. Pero ito ho, tinesting ko siya. May konti siyang ugas, syempre natural naman. At kasi nakapatong nga lang po ang tornilyo nito eh, apat ito. Pero so far, wala ho siyang problema. Medyo matibay yung pagkakabit niya. Papasalamat ako dito sa bracket at naka-tsempo tayo sa Shopee. At siguro out of stock na sila ngayon kasi hindi ko na nakikita sa Shopee o Lazada kung meron pa silang ganitong sinesale. Eh wala na po talaga. Ewan ko lang po sa panahon ngayon kasi itong nakaraang mga buwan wala na po talaga, ubos na. Kaya kasi ito alam ko malayo pa mabibilan sa Pasay nga po. Shoutout nga pala kay Henry Ang ng ating isa kong moto vlogger din po. Siya po nagtitinda nito eh. Hindi ko lang alam kung sa kanya galing ito. Pero ito po ay sa Shopee natin nabili. Kaya okay po siya. Ganda po. Nung una akala ko baduy siya tignan. Kasi sabi ko baka mukhang payat ang mga bakal ito. Pero nung nakita ko ng actual, tuwa po ako. Ang tataba po ng bakal niya. Tama-tama po kay RFI Tumerno. Saka mura lang po ito. 1,260 ko lang po nakuha sa Shopee. Hindi na ako nahirapang lumuwas o maghanap ng mabibila. Kasi talaga parang endangered species po talaga ang mga piyesa nitong si RFI. Kasi nga palibasa nga po bago siya na motor kaya pahirapan pa sa mga piyesa. Pero dito nakatsempo talaga tayo. Okay na okay ito. And ito mga ka-Rossi, mga ka-RFI, bali nakabili tayo ng ilaw. Pambike po ito. Ito dalawa. Nabili po natin sa Shopee. At ito po yung ginagamit natin dito sa RFI. Kaya lang medyo bawal po kasi yung paglalagay ng gantong ilaw sa medyo mataas sa headlight kasi dito ko po kinakabit yan sa pinakatangkay ni side mirror. Kasi talaga nahihirapan ako sa gabi. Ang dilim ng view niya sa harapan. Kasi yung ilaw ng RFI medyo gitna siya. Kaya yung nandito sa harapan baka hindi mo mapansin masagasaan tayong bato o pako. Lalo't madilim, delikado kaya naglalagay tayo ng ilaw dito sa harapan. Hinahanapan ko na po ng paglalagyan. Wala po akong makita eh.
Dito, bawal naman daw sa tinidor maglagay ng ilaw kasi pag yan ay tumatakbo na, pwede yung mag-vibrate, umagalaw, kaya yung ilaw natin hindi pwede na parang kukurap-kurap o kaya ay malikot. Kung mumukha siyang blinker, eh bawal po yung ganun. Ito po, ang paglalagay ko po nito ay nakatungo naman, kaya hindi naman siya nakakasilaw pag meron tayong kasalubong. Kaya papakita ko po sa inyo kung gaano kalakas ang liwanag nito, lalagay natin. Ganyan po ang forma niya. May nakatungo po kasi hindi maganda nga na nakarekta o nakatuwid. Makakasilaw po yan. Ayan. At least ito po, hindi na natin kailangan mag-wiring ng marami. Bali may sarili siyang switch. Tapos rechargeable po siya. Ayan. Hindi makaka-apekto sa ating baterya. Kaya buksan po natin Kaya lang, lalagay natin sa part na madilim para makita nyo kung gaano siya kalakas. Ito po, ayan. Titingnan natin yung kanyang liwanag. Ayan po, kita nyo. Pero hindi ko po nire-recommend na gamitin nyo to. Ano po, delikado po, baka mahuli tayo. Bawal po ito Ito naman po, pag yung pupuntahan ko ay talagang madilim. Halimbawa, wala namang, hindi sa highway, wala namang kasalubong. Ayan po, ang liwanag niya. Tapos dadagdag pa nga po yung ilaw ng RFI nga po sa gitna. Kaya ang liwanag po ng harapan. Pero hindi po ito nakakasilaw dahil nga po nakayuko lang siya. Ayan po, hindi kayo masisilaw kung masasalubong nyo to kasi nakayuko po ang kanyang ilaw. Talaga lang pong kailangan ko lang to sa gabi kasi kadalasan umuwi akong gabi. Ayan, maliwanag po ang kanyang harapan. Pero kung may makakabitan po dito sa baba, ay dito ko po ilalagay kasi nga po baka matsyempohan tayo kasi talagang bawal po yung ganito hahanap po tayo na mapapaglagyan. Siguro maglalagay ako ng bracket na extra dito sa baba. Pero ito naman po, nilalagay ko lang pag gabi. Pauwi na ako. Pero pag yung umaga, hindi ko po ito ginagamit. Tinatanggal ko po ito. Nagagamit ko naman po ito sa aking pagbabike. Siguro naman, tayo ka na. Sa haba na ginawa kong pasakali, nababad ko na dyan. Ayan, check na natin. Kukunin na natin ito. Sana'y lutong-luto na. Ito po, inoobserbahan natin. Mukhang kapit na siya. Yun lang, medyo nagmantsa-mantsa. Pero wala naman, okay lang po. Ito na may tapalodo. Natural lang na madumihan to. Ayan, mukhang okay po ang pagkakakapit niya. Sige, kakabit na natin. Tinesting ko na rin po hindi na siya kumakalas. Medyo nilinis na natin. Yun lang ang pagkakataon para malinis siya hanggang ilalim. Pinunasan natin, ayan. Para naman malinis tignan. Po yung kanyang bakat ng pagkakadikit. Okay mga idol, mga kapatid, mga boss, hanggang dito na lang. At ito, nagawa natin kahit paano itong si Tapalodo. Pag ganyan issue, kayang-kaya na natin yan. Tayo naman yung mga sirani ko rin, mechanic ko rin kahit pa paano. Sige boss, at mga riders, ingat kayo, lalo ngayon maulan. Huwag nyo kalimutan ng mga kapote, ang helmet, lalo na. At magsapatos kayo lagi, huwag masanayang chichinelas lang pag tumatakbo. At hanggang dito na lamang po at sana'y maayos lahat ang inyong mga biyahe dyan. At maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay, mga viewers. At hayaan nyo po, gagawa pa tayo ng mga video na makakatulong sa ating mga nagmumotor. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang.